Nang makitang hindi gumagalaw si Xiao King at nasa loob pa rin ang apektadong lugar, muling pinaalalahanan siya ni Liu Xiu. Xiao King, umatras ka. Akmang magsasalita pa sana siya nang masigawan siya ng mabangis na mukha ng kanyang Panginoon, umatras ka. Apurahan ang sitwasyon, wala siyang oras para magsalita pa ng marami. Kung mag-aatubili pa siya rito ng matagal, baka hindi na niya kayang iligtas ito sa oras. Gayunpaman, sa mata ni Xiao King, hindi pa siya kailanman sinigawan ng mutated na puno. Biglang namutla ang mukha ng dalaga, kitang-kita. Opo, lang ang naisagot niya at agad na umatras, hindi nag-aksaya ng kahit isang segundo. Lahat ng iyon ay nakita ni Heian. Umisi ito, ganoon ba siya katakot sa'yo, mutated na puno? Ang madilim na ling power sa paligid ni Heian ay tila lalong lumakas kasabay ng bawat salita niya, mas matindi pa kaysa kanina. Isang malabong takot ang sumibol sa puso ni Liu Xiu, ngunit hindi niya ito ipinakita. Sumigaw siya, tumahimik ka, at sumugod sa kalaban sa isang iglap, balak na suntukin ng diretso ang panga nito. Lingid sa kanyang kaalaman, mas mabilis kumilos ang mga kuko ni Heian. Mula sa ibaba, sumalag ito pataas, na naging dahilan upang tumalsik ang ilang piraso ng kahoy mula kay Liu Xiu. Noon pa man, wala pang nakakatama sa kanyang anyong tao puno, ngunit tingnan mo ngayon, isang braso na ang madaling nabali. Hindi na siya maaaring makipaglaban ng malapitan tulad ng kanina, masyadong malaki ang panganib. Matapos makagawa ng sapat na distansya, itinaas ni Liu Xiu ang kanyang natitirang braso at tinawag ang King-9 Great Tree Roots. Nakita silang sumugod kay Heian, nagbabantang kagatin ito hanggang mamatay. Ayaw din ni Heian na mapalapit sa napakaraming ugat, kaya't iwinasiwas niya ang kanyang kamay at tinawag ang Eightfold Slashing Strike, para palakihin ang kanyang hiwa, sapat ang laki para maputol ang mga ugat ng kalaban sa isang iglap. Itinaas ni Liu Xiu ang kanyang kaliwang braso na pinatigas para masangga ang kanyang mukha, ngunit hindi kasing swerte ang tatlong ugat. Agad silang naputol ng slashing strike ni Heian. Nakatago sa likod ng kanyang braso, galit na nagmura si Liu Xiu, lintik talaga. Sa sandaling ito, kailangan niyang ituon ang buong isip sa pag-aanalisa ng sitwasyon at ng kalaban. Ang dalawang sunod-sunod na atake ni Heian ay parehong nagdulot sa kanya ng malubhang pinsala, kitang-kita ang pagbaba ng kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Ang kasalukuyang lakas nito ay ibang-iba sa dati. Ito na ba ang tunay niyang lakas? Gayunpaman, hindi pa inilalabas ni Heian ang lahat ng kanyang lakas. Sa napakaraming puntos para bumili ng mga skill mula sa system store, hindi pa alam kung ano pang mga pakana ang magagawa nito. Bigla, ang pulang mata ay lumitaw sa isang iglap nang gamitin ang gravity mula sa kinatatayuan ni Heian. Ang oras at espasyo ay tila na itulak paatras sa isang iglap, at pagkatapos ay bumagsak lahat sa katawan ng mutated na puno. Bigla niyang naramdaman na napakabigat ng kanyang buong katawan, hindi na siya makatayo ng tuwid. Ganoon na lang siyang naipit sa lupa, lumalaban gamit ang lahat ng kanyang lakas, ngunit mukhang hindi ito madali. Palaging may pakiramdam na parang natatanggal ang bawat piraso ng kanyang kahoy. Sinamantala ang pagkakataon, habang hindi makagalaw si Liu Xiu, mabilis na sumugod si Heian, may kagat na isang dilaw na masa sa bibig na parang pinagsama-samang apoy. Ang skill na Dragon King's Breath ay nakabibili lang. Kung tatamaan nito ang mutated na puno, malamang na matatapos na ang laban. Boom! Isang haligi ng liwanag ang bumagsak sa ulo ni Heian, biglang pinahinto ang kanyang mga hakbang bago pa niya maibuga ang Dragon King's Breath kay Liu Xiu. Ginamit na niya ang skill na ito kanina, alam niyang napakalakas nitong makawasak. Ang pagkakataong ito ay hindi naiiba. Ikiniling ni Heian ang kanyang ulo na may punit na, naiinis na tumaltak ng hindi masaya. Umisi siya, akala mo ba madali akong talunin, ha? Ang liwanag ay hindi napipigilan ng gravity, para malinaw lang, ha? Kung gagamitin ulit ang combo ng dalawang skill na iyon, mayroon ding Kuang Bi si Liu Xiu na ibabagsak para malaman niya. Nainis ng husto si Heian nang malaman na nasira ang kanyang plano. Tunay ngang isang nilalang na nakakaunawa ng kaalaman ng tao. Napakakagalit. Ibig sabihin, hindi pa niya alam na sa likod ng anyo ng puno ng willow ay isang kaluluwa ng tao. Ngunit ano naman ang halaga noon? Kung hindi gagamitin ang skill na ito, gagamit si Heian ng iba. Gayunpaman, mas naging maingat na siya ng kaunti. Tinawag niya ang system para bumili ng skill na Extinction of Living Beings, gumastos ng kalahating milyong evolution points.
Gusto niyang mabilis na tapusin ang laban para ipakita sa kalaban ang pagkakaiba ng kanilang lakas. Ang kuweba na ginawa ni Liu Xiu ay biglang nagkaroon ng butas, hindi malaman kung kailan. Kitang-kita ang isang nagbabagang uling na papalapit ng papalapit, nagbibigay liwanag. Sa kanya, na para bang sinisikatan siya ng araw. Malinaw na nahuhulog mula sa langit ang nagbabagang uling na iyon, na naging dahilan upang mapanganga si Liu Xiu. Isang bulalakaw. Nakita itong bumabagsak, papalapit ng papalapit. Ang tawa ni Heian ay naging mas malupit kaysa dati. Tumakbo ka. Tumakas ka rito o mamatay ka kasama ng mga alagad mo rito. Ang tono ni Liu Xiu ay nanatiling matigas, hindi nagbabago. Kahit mamatay pa ako, kailangan kitang talunin. Huwag mo akong maliitin. Ginamit niya ang Tijian transformation. Ang buong katawan ng taong puno ay naligo sa liwanag ng Ling Power. Hindi nagtagal, ang laki nito ay biglang tumaas. Agad na nakita ang intensyon ni Liu Xiu. Puno ng panghahamak na nagsalita si Heian, Mangmang. Hindi ka natututo. Kung gayon, tingnan natin kung ano ang kaya mo. Hindi na siya nakipagtalo pa. Hindi nagtagal, ang kanyang katawan na pinalaki ay bumutas na sa bubong ng kuweba, lumabas mula sa malayo. Nakita na ng mga mutated beasts ang mga berding baging na sumasayaw sa tuktok ng puno ng willow. Siya, kasama ang kanyang natitirang braso, ay handa ng labanan ang bumabagsak na meteorite na ito. Nang mga 100 metro na lang ang layo nito, saka lang naging malinaw kung gaano kalaki ang bulalakaw na ito, kalahati ng laki ng lugar kung saan sila naglalaban. Ang 9 Great Tree Roots, sa utos ni Liu Xiu, ay mabilis na humagibis pataas. Agad silang bumangga sa ibabaw ng meteorite, lumilikha ng napakalakas na dagundong. Ang bilis na pagbagsak nito ay nabawasan ng malaki, ngunit bumabagsak pa rin ito. Ginamit niya ang kanyang ulo, balikat, braso, at lahat ng ugat para labanan ito. Sa gitna ng malalakas na dagundong habang pinupunit ng meteorite ang espasyo, naroon pa rin ang determinadong boses ni Liu Xiu, hinding-hindi ko hahayaan na wasakin mo ang planetang ito. Rumble! 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 Ang mga tunog ay umalingaw-ngaw ng nakakakilabot, na para bang ang buong kontinenteng ito ay gustong gumalaw kasama nito. Mula sa malayo, makikita lamang ang meteorite na umabot sa napakataas na temperatura, bumabangga sa puwersa ni Liu Xiu, na naging dahilan upang maipit ang espasyo. Ang dilaw na liwanag ay suminag sa lahat ng direksyon. Iyon ay napakaliit na mga piraso ng bulalakaw na napilit niyang tumalsik mula sa orihinal na buo. Sa ibaba, naramdaman na ng mutated na puno na sumasakit ang kanyang ulo habang lalo siyang naipit. Ang ilalim ng meteorite ay kasing taas na lang ng isang 3 palapag na gusali mula sa lupa, lumilikha na ng mga aftershock na nagpapataas ng mga alon sa lupa. Nananatiling matatag si Liu Xiu sa ibaba, dahil kung bibitaw siya, lahat na nilalang dito ay mamamatay. Habang lalong lumalaban, lalong maraming piraso ang natatanggal sa gilid ng meteorite. Naging mas maliliit na bato ang mga ito, ngunit ang pinakamaliit na diametro ay hindi bababa sa 3 metro, bumabagsak ng malakas sa paligid. Tumatama sa ulo ng mga mutated beasts na nagtatakbuhan para sa kanilang buhay palabas ng apektadong lugar. Huli na! Tinamaan sila ng hindi mabilang na meteorite sa ulo at katawan. Sa isang iglap, puro sigaw ng sakit na lang ang maririnig. Sa ganitong laki pa lang, sapat na para pumatay ng daan-daang nilalang. Kung mababasag ng buo ang malaking bulalakaw, tiyak na masasaklap ang kanilang kamatayan. Sina Jiwei at ang Kangaroo ay mabilis na naghiwalay para obserbahan ang sitwasyon. Kapag may nakikitang bulalakaw na patungo sa kanila, mabilis silang umiiwas. Sa mga oras na ito, wala na silang isip para makipaglaban pa habang dumarami ang mga bumabagsak na meteorite. Pati si Kinggang ay huminto na rin sa pakikipaglaban. Salamat sa kanyang Earth Element Shield, mabilis na nakaligtas ang mga unggoy at daga malapit doon. Mabilis? Magtago kayo sa likod ko, sigaw niya sa kanila. Sa ganitong kabilisan, hindi niya masyadong mapapatibay ang Earth Shield. Kung gaano man karami ang maprotektahan, ayos na iyon. Ang hangin mula sa daanan ng mga meteorite ay nakakakilabot. Ang kapa ni Juxian ay iwinawasiwas ng malakas. Kakatakas lang niya sa isang meteorite na ilang pulgada na lang ang layo. Salamat sa kanyang bilis, buhay pa siya. Ang butas ay ang pagmumura sa sama ng loob, muntik na akong madaganan. Mabilis na naagaw ang kanyang atensyon ng dambuhalang masa ng Ling Power,
kung saan sinasalag ni Liu Xiu ang meteorite. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Ang Ling Power ay umangat na parang haligi ng liwanag na natatakpan na pati ang kanyang anyo sa loob. Hindi na makilala ng panda ang kanyang nakatatandang kapatid. Naramdaman lang niya na ang Ling Power sa kanyang harapan ay sobrang lakas. Mula pa sa simula ng laban sa pagitan ni Heian at ng kanyang Panginoon, napapalibutan na sila kaya wala siyang naramdaman. Ngayong nasira na ang barrier, ang lumabas na Ling Power ay talagang napakalakas. Pagkatapos ng ilang sandali, huminto na rin ang pagbagsak ng mga meteorite sa lahat ng dako, nag-iwan sa kontinenteng Australia, na dati nang wasak na wasak, ng bagong anyo ng lupa na nakatago sa likod ng makapal na alikabo. Inilabas ng Thunder Dragon ang kanyang ulo, matapos matagumpay na makaiwas sa mga meteorite. Kasama ang kanyang mga pakpak at tumpak na paglipad, madali siyang nakaligtas. Ngunit hindi kasing swerte ang Australian Black Dragon. Nakahandusay ito sa ilalim ng dalawang napakalaking meteorite, bali ang mga pakpak, sunog ang buong katawan, hindi na makabangon. Ang kanyang baba ay tumama sa lupa, nagasgas, naliligo sa dugo na isinuka niya mula sa bibig. Dati siyang naghahari sa isang lugar, ngunit ngayon ay naghihintay na lang ng kamatayan na bawat segundo ay papalapit. Natigilan ng Thunder Dragon, tinawag, Itay. Itay ni. Sa ganitong sitwasyon, paano pa siya maililigtas? Sinuri ni Zillian sa tabi. Dahil putol na ang mga pakpak at litid sa paa, hindi siya nakailag. Sa mga sandaling ito, wala nang bahid ng killing intent sa mga mata ng Australian Dragon. Tumingin ito sa Thunder Dragon, biglang umiti ng malumanay. Anak kita. Ang iyong Ling Power ay kamukhang-kamukha ng iyong ina. Hindi niya alam kung bakit ngayon lang niya ito napansin. Ngunit hindi naghihintay ang oras. Iyon lang ang nasabi ng Australian Dragon. Napagod na siyang pumikit, ang kanyang boses ay halos bulong na lang. Lumaki kang mabuti. Iyon din ang huling sinabi ng Australian Dragon sa Thunder Dragon bilang mag-ama. Sa wakas, kinilala na rin siya ng kanyang ama. Ito rin ang sandali ng kanyang kamatayan. Ang kaawa-awang Thunder Dragon ay hindi napigilan ang pag-agos ng kanyang luha at sipon. Ang pangarap niya ng isang buong pamilya ay hindi niya nakamit mula pa noong isinilang siya. Ang kuweba na ginawa ni Liu Xiu kanina, ngayon ay isang malaking butas na lang ang makikita, makakapal na kumpol ng usok ang umaangat mula roon. Ang meteorite kanina, salamat sa kanya, ay nabasag at naging maliliit na piraso. Kahit maraming nasawi, mas mabuti na iyon kaysa hayaan itong patagin ang lahat. Nag-aalangang tumayo si Xiao King doon, tinawag, Papanginoon. Ang pagyanig kanina ay sobrang tindi, pati siya ay kinailangang magtago. Ngayon lang siya bumalik. Bakit ganito kahina ang kanyang aura? Ang bibig na iyon ay nagsimulang makita sa likod ng usok. Buhay pa si Liu Xiu, ngunit ang kalahati ng kanyang bibig ay nawala na. Mas tama pa, ang kanyang anyong taong puno ay punit na ang kalahati. Ang dalawang braso niya ay putol na, at ang siyam na ugat ay tila nawala na rin lahat matapos ang matinding pakikipaglaban sa bulalakaw. Kailanman ay hindi pa napunta si Liu Xiu sa ganito kahirap na sitwasyon. Si Heian sa tapat ay malakas pa rin. Mabilis niyang sinamantala ang pagkakataon, humagibis patungo sa kalaban, may isang lilang bola na bumabalot sa kanya. Ginamit niya ang E-Blazing Sun Crimson Lotus, kasama ang P-Flame Zone. Ang bolang ito niya ay kayang sunugin ang anumang madikitan nito. Hindi hahayaan ni Liu Xiu na mas lalo pa siyang mapinsala. Nang napakalapit na si Heian, mabilis niyang pinagkabit-kabit ang kanyang braso, pinalakas pa ng mga kuko at kidlat, itinutok lahat sa kanyang palad. Tiniyak niyang tatamaan ang pulang mata sa gitna ng mukha ni Heian at sumugod. Isang berdeng sinaglang ng kidlat ang dumaan sa kanyang kalaban. Hindi ito nakailag at tinanggap ang buong tama, hinati ang kanyang katawan sa dalawa. Napakalakas ng skill na iyon, tumalsik pa ito ng malayo bago matapos, nagbigay ng ilang segundong pagkakataon kay Liu Xiu para tumalon palayo sa usok. Malinaw na naroon pa rin ang bakas ng Ling Power ng kalaban. Gaya ng inaasahan, ang mabangis na bibig na iyon ay agad na lumabas mula sa usok, kasing bilis ng kidlat. Nainis si Heian nang mahati siya ng kalaban sa gitna ng mukha, ngunit wala iyon. Kahit ilang piraso pa siyang hatiin, buhay pa rin siya. Ang mundong ito, sa malaot madali, ay hahantong din sa pagkawasak. Hindi ito isang bagay na mapipigilan mo lang kung gugustuhin mo.
Sa kanyang nagangalit na mga mata, muling binanggit ni The Void, ang mundong ito, maaga o huli, ay malilipol din, hindi ito bagay na kaya mong pigilan. Araw-araw, ang nais ko lamang ngayon ay patayin ang lahat ng sangkatauhan. Bawat salita niyang binibigkas ay ganap na baliw. Napakalaki ng puot ni The Void, hindi ito maintindihan. Sa loob lamang ng ilang pangungusap, isang bagay lamang ang gustong malaman ni Ngutudu. Kinaiinisan mo ang sangkatauhan dahil lamang sa kanilang pagsil sa iyo, hindi ba? Tila natamaan siya sa bagay na kinailangan pa niyang pag-isipan. Tumigil sandali si The Void. Hindi siya nagmamadaling umungol gaya kanina, biglang bumaba ang tono ng boses niya. Bagaman mayroon pa ring pagmamataas sa simula, sa ganitong bagay, ano naman kung sabihin ko sa iyo? Biglang huminto ang tensyonadong labanan sa loob ng isang sandali upang magtanong si The Void. Ngutudu, tinatanong kita, talagang naniniwala ka ba sa sangkatauhan mula sa kaibuturan ng iyong puso? Hindi siya sumagot. Isa ngang mahirap na tanong iyon. Hindi ba sa simula, nang magsimulang maging pangunahing puwersa sa planeta ang kapangyarihan ng puno ng willow, palaging nagpaplanong siya'y patayin ng mga tao? Ang pag-aatubili ni Ngutudu na sumagot ay tila kumpirmasyon na hindi at napasigaw sa tuwa si The Void. Hindi kailanman magkakaroon ng araw na patatawarin ko ang sangkatauhan, naiintindihan mo? Kinamumuhian ko ang pagiging makasarili ng sangkatauhan. Ang pagkamuhi ay hindi masosolusyonan ng salita. Tulalang nakatingin si Ngutudu kay The Void. Hindi siya sigurado kung gaano kalaki ang puot para makabigkas ng ganoong mga salita. Sa kabilang banda, patuloy itong sumasalakay sa mga tao, mayabang, mahina, hangal, ignorante, maliit. Bawat salita ay direktang pagmumura sa maliit na bilang ng mga taong nananatiling buhay sa planeta. Kasama doon si Little Dai, ang kasintahan ni Ngutudu, na nakatanaw sa maalikabok na langit, tahimik na tinatawag si Little Seven. Mula nang maganap ang nakakapangilabot na labanan sa Australia, wala nang sinumang nag-livestream o nagpadala ng mensahe sa kanya. Siguradong sumali rin ito sa labanan. Hindi niya alam kung ayos ba ito. Tulad ng karamihan sa mga tao, umaasa si Little Eli na mananalo ang panig ng willow. Subalit, lalo pang naging mahirap hulaan ang sitwasyon. Habang lalong nagiging baliw si The Void, lalo itong nagpapakawala ng masasamang galaw. Muli niyang itinaas ang kamay, nagdeklara, buhay ako upang lipulin silang lahat. Nasa itaas mismo ng nag-ungol na si The Void ang isang malaking pulang globo na lumitaw. Mula sa anggulo na ito, nakikita lamang ang buwan na napakalaki na tila sasaklawin nito ang buong langit. Ngunit ang ordinaryong buwan ay hindi maaaring maging ganoon kalaki. Ang mga mutated beasts sa paligid ay natulala, at pansamantalang itinigil ng mga tao ang kanilang pakikipaglaban, natulala ring nakatingala sa langit na naging pulang-pula dahil sa sinasalamin na liwanag mula sa buwan. Nagsimula silang maramdaman ang hangin sa kalawakan na malakas na umaalingaw-ngaw. Kitang-kita ang epekto sa planeta ng buwan na papalapit ng papalapit sa daigdig. Ang panig ng mga paring manggagamot at superhumans ay nanginginig na nagtikom ng bibig. Kung kaya ni The Void na hilahin ang buwan patungong daigdig, gaano kaya kalaki ang kapangyarihan nito? Nagpapanik na nagsigawan ang mga superhumans ng Huaxia Federation, hala. Tumingin sa langit. Ano nang nangyayari? Malinaw na nakikita ito ng lahat, ngunit mahirap paniwalaan. Hanggang sa lumapit pa ito, ang laki ng buwan ay tila dumudurog sa buong langit ng daigdig, saka lamang sila namangha at nabigkas, papalapit na ang buwan patungo sa daigdig. Tiningnan ito ng command center ng Federation, at naging madilim ang kanilang mga mukha. Walang sinumang nakakaalam kung gaano kalaki ang meteorite noon upang lipulin ang mga dinosaur, ngunit hindi mabubuhay ang tao kung bumagsak ang buwan. Ang bagay na nagpagalit sa kanila at hindi mapaniwalaan ay, bukod sa pagpapabagsak ng buwan upang patayin ang mga tao, nais din ni The Void na sirain ang buong planetang ito. Kung walang buwan, biglang mawawala ang gravity ng buwan, magbabago ang level ng tubig sa buong mundo, marahas na magbabago ang klima, at kailangang muling hubugin ang paraan ng ebolusyon. Kung mayroon pang nilalang na mabubuhay pagkatapos ng sakunang iyon, tiyak na hindi iyon ang tao. Alam ng boss with the striped scar na hindi kayang labanan ng mga tao si The Void mula pa sa simula, ngunit baliw ito. Nais nitong sirain ang buong planetang ito. Mula sa labas, mukhang pareho pa rin ang buwan, mas malapit lamang sa daigdig, ngunit talagang gumagalaw ito sa nakakatakot na bilis. Nararamdaman na ni Little King ang nakadudurog na presyon.
Ito ay hindi bagay na kayang pigilan ng anumang individual o puwersa. Kapag bumangga ang buwan sa planeta, alam din iyon ni Ngutudu. Galit siyang kinwestiyon ang walang hiya na nasa harapan niya, plano mong gamitin ito para tapusin ang planetang. Ito. Direkta itong sumagot, tama. Ayon sa oras ng daigdig, may 30 minuto pa bago sirain ng buwan ang daigdig. Akala mo ba kaya mo akong patayin sa loob ng 30 minuto? Alam mo ba kung gaano katagal na ang labanan ng dalawang panig? Nangangarap ka. Naipit si Ngutudu sa pagitan ng dalawang pagpipilian na walang kawala, patayin si The Void upang pigilan ang buwang nahuhulog o pigilan ang buwan sa pagkahulog. Dahil hindi niya kayang patayin ang may mahigit 100 milyong evolution points, hindi niya alam, ngunit kailangan pa rin niyang sumugod hanggang dulo. Nang siya ay handa ng sumugod para sa isang desperadong laban, isang agos ng lunti ang spiritual energy ang biglang bumilis at dumaan sa harap ng mukha ni Ngutudu, nagpatalon sa kanya. Ang liwanag na iyon ay hindi siya tinamaan, kundi galing iyon sa Thunder Dragon na galit na sumugod patungo sa kaaway ng kanyang master at umungol, The Void. Ang munting dragon na ito ay galit nang masaksihan niyang namatay ang kanyang ama sa harapan niya, ngunit hindi papayag si Ngutudu na gumawa ito ng padalos-dalos na hakbang. Sumigaw siya, nag-uutos, Little Seven, bumalik ka. Hindi ito nakinig. Pinagsama nito ang buong spiritual energy upang maging isang malaking haligi ng liwanag at ibinagsak ito sa kinaroroonan ni The Void. Ito na ang lahat ng magagawa nito. Kailangan nitong makapanakit kahit kaunti upang mabawasan ang galit sa dibdib nito. Isang mabilis na kumpas ng kamay ni The Void, kasing bilis ng kidlat, ang lumikha ng mga wind element blades na nabuo bilang matatalas na talim. Nagbawas sa hangin at bumilis patungo sa Thunder Dragon. Hindi ito nakaiwas sa napakabilis na bilis na iyon, pagpihit nito sa isang tabi, kitang-kita na punit-punit na ito. Malisyosong nais ni The Void na patayin ito kaagad sa isang atake. Dalawang hiwa ang naghati sa katawan ng dragon kasama ang kaliwang paa nito. Ang buhay nito ay nakabitin sa alambre. Agad na sumugod si The Void na nakabuka ang malaking bibig, balak lunukin ang natitirang mga piraso ng Thunder Dragon. Bigla itong natamaan ng isang suntok na nagmula sa ulo, na halos magpalihis sa panga nito. Ang anyong tao na may bahagyang lumilipad na buhok sa loob niyon ay si Little King na nagligtas sa buhay ng kanyang nakababatang kapatid. Kasama ang lakas ng dragon at centipede, handa rin siyang lumaban hanggang kamatayan kung pilit na nais ni The Void na patayin ang Thunder Dragon. Bagaman malayo pa rito, hindi pa lumalabas sa bibig niya ang salitang babala nang sumugod si The Void, kasama ang spiritual energy mass na kakapundar lang sa bibig niya, upang patayin kaagad si Little King dito. May ikatlong partido pa na hindi papayag niyon. Isang madilim na kamay na may mga sinag ng lava ang sumugod at sinunggaban ang insolenteng bibig ni The Void, itinulak pabalik ang spiritual energy mass sa loob, na naging sanhi upang maglabas ito ng liwanag mula sa loob, tila sasabog na, ngunit matagumpay na nahila pabalik. Si Ngutudu, sa kanyang ganap na pinatibay na anyo, ay mapagbanta na sumugod patungo sa kalaban. Hinigpitan niya ang kanyang mga daliri hanggang sa lumabas ang pulang mata ni The Void, ngunit patuloy lamang itong tumawa ng malakas. Balak mong durugin ang puso ko upang magkaroon ng malakas na spiritual energy, ha? Ha, o Ngutudu. Ganyan dapat. Ang pagpapalit ng buhay ang pinakakawili-wili. Alam niya kung saan tinatarget ng walang hiya na ito upang patayin siya. Masyado itong sanay sa pagpatay ng isang mutated willow tree. Nakita niyang hindi ito maganda, kaya't ikinumpas niya ang kamay at binuksan ang life space. Inihagis ang dalawang iyon sa loob, nag-iwan lamang ng isang utos, magtago kayo sa loob. Ang Thunder Dragon ay kalahati na lamang ng itaas na katawan ang natitira, ngunit buhay pa rin ito. Hindi hahayaan ni Ngutudu si Little Seven na mamatay dito. Ang mga mata ni Little King ay kinilabutan nang mapagtanto niyang sa sandaling nasa loob siya, hindi na siya makakatulong pa sa puno ng willow. Bago pa man sumara ang luntiang espasyo, kaya niya lamang iabot ang kamay at tawagin ang kanyang master na may pusong kirot. Pagkasara ng pintuan ng espasyo, mga luntiang baging na puno ng life essence ang umikot at sumugod patungo sa mga bagong dating. Si Little King ay hindi nasugatan, kaya nilagpasan siya ng mga baging. Mahigpit nitong binalot ang Thunder Dragon, pinipigilan itong mamatay sa pagdurugo, sa pamamagitan ng patuloy na pagbomba ng life essence at pag-aayos ng mga naputol na bahagi.
Tama ang kalkulasyon ni Ngutudu. Kung nag-atubili pa siya ng ilang segundo, baka namatay na si Little Seven dahil sa napakaseryosong mga pinsala. Bigla sa espasyo, narinig ang boses ng isang tao na nagsasalita ng may pagmamalaki, "O, nandito ka na rin?" Tumingala si Little King sa babaeng may pulang buhok na nakatali mula ng dalhin dito, na mayroon pa ring walang katapusang pagmamataas. Nasa ilalim ng kanyang mga paa, hindi ba iyon ang luha ng mermaid na naging nagniningning na perlas? Sa pagkakita sa sitwasyon, tumawa ng mapanukso ang Mermaid Queen. "Mukhang napakasama ng laban mo sa aming hari, ah?" Matigas siyang sumagot, "Ano ngayon? Hindi pa kami talo." Ngumuso ang babaeng may pulang buhok. "Mukhang hindi mo pa napagtatanto na ang kapangyarihan ng Special Realm dito ay palakas ng palakas." Correction, palakas ng palakas, should be palala ng palala, or nanghihina ng nanghihina. Rereading the text, it says, "Sends Angeli send you," meaning increasingly weakening. Ngumuso ang babaeng may pulang buhok. "Mukhang hindi mo pa napagtatanto na ang kapangyarihan ng Special Realm dito ay palala ng palala." Sa pagkakita sa hindi maitagong pagkapanik sa mukha ni Little King, magaan na nagpakawala ng tanong ang Mermaid Queen, "Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito?" Sa labas, patuloy pa rin ang matinding labanan. Sumigaw si Ngutudu, "Hindi ko hahayaan na sirain mo ang daigdig na ito." Pagkatapos ng kanyang pangungusap, agad na nagpakawala si The Void ng isang nakakatakot na buhawi patungo sa kanya. Ang entity of flame na nababalot sa mataas na temperatura ng apoy ay hindi nakayanan ito gaya ng dati. Ikinumpas ni Ngutudu ang kanyang kamay, ginamit ang Glacier Century, at itinayo ang matatalas na pader na gawa sa yelo. Nang malapit na ito sa entity of flame, nakapagyelo na nito ang ulo nito. Nang mismong sandaling iyon, parang isang malamig na hangin ang humihip at ginawang walang silbi ang buong entity of flame. Maging ang master nito na nakatayo sa malayo ay nagyelo rin at naging isang immobile na bloke ng yelo. Subalit, mabilis na narinig ang tunog ng pagkabasag. Pinilit ni The Void ang sarili at mabilis na nagpakawala ng matatalas na haligi ng maitim na lilang liwanag, karakteristik ng The Void's impact. Tinagos nito ang patong ng yelo ng puno ng willow at naging mga malalaking tinik na tumusok sa kanyang katawan. Bagaman nakaiwas, medyo nasugatan si Ngutudu. Umuwal siya sa sakit at agad na ginamit ang super speed regeneration, agad na muling pinatubo ang nawala sa kanya. Sa ganoong sunod-sunod na pag-atake, sinumang walang mga paa at kamay ay dehado. Alam niya iyon. Kaya agad niyang ginawang napakalaki ang kanang kamay, ginamit ang malalaking ugat upang sumugod sa kinaroroonan ni The Void, naging willowdescent. Madilim na mga lumang puno ang madaling sinunggaban si The Void at binuhat ito ng mataas. Medyo kakaiba ang hitsura nito dahil sa ilalim ng mga puno ay tumutubo pa rin ang dilaw na mga dahon. Habang pinananatiling immobile ang kalaban, tumalon si Ngutudu kasama ang kanyang malaking kamay na mahigpit na nakasara, naghahanda para sa isang napakalakas na suntok. Direkta niyang tinarget ang mukha ni The Void at ibinagsak ang suntok. Narinig ang malakas na pagsabog. Ang maitim na kapangyarihan na iyon ay tumilamsik sa magkabilang gilid, parang batong nahulog sa ibabaw ng lawa. Ang itim, isang matang masa ni The Void ay agad na tumalsik mula sa pangunahing katawan nito. Sa panggagaya sa isang panda na walang bibig, ngunit malinaw pa rin niyang narinig ang salitang "iwalang hiya" sa kanyang tainga. Hindi huminto doon. Pinagsama ni Ngutudu ang lakas ng buong katawan niya. Nakita siyang parang nakatayo sa gitna ng nagniningas na tumpok. Hindi pa tapos. Marami pa siyang susunod na galaw para patayin ang kalaban. Huwag mong isipin na madali akong susuko.